upang ako'y magpatuloy sa aking paglilingkod bilang isang pare. Bagamat ako'y retirado na, sabi nga nila retired or retarded. But anyway, meron pa rin akong pagkakataon na makapaglingkod sa bahay ng Diyos. Okay, mag-alay tayo ng mga pagsiya natin ating mga panalangin, magsiya natin ating mga kasalanan at tayo humingi ng kapatawaran sa buong mundo. Pinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, kalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Sa aking pagkukulang, sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal. Sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoon natin Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, tawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming pangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kami nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wangya sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay may pagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antipho, Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Nakapit ko nila sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Nila na rin ang pagsakatuparan ng iyon ng hatulan niya nila sa maraming si Jesus. Bagamat si dapat na katibayan para siya ay hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ipapatay. Namatpad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya. Ibinaba nila ito sa krus at inilibig. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay nagpapakita sa mga sumama sa kanya nang siya ay pumunta rito mula sa Judea. Ngayon sila ang saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin ang muli niya buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Anak ang Diyos ay naman sa simula pa simulan. Anak ng Diyos ay naman sa simula. Ito sa akin sa iyong buong Diyos. Sa bundok ng mahal. Sa tukso katilang. Ito ang ating ari ng ama. Ganito ang sabi ng likod ng buon na hari ng Siyon. Aking ingaya ang pinag-uutos ng ito ng Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako naman ito ang gulo ng ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa simula.
Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging ibig. Ang mamahalan niya ng kamay ng bakal ang lahat nito. Tulad ng kalayot, iligin mo sila sa mga kamay niya. Anak ng Diyos ay nanay sa simula o simula. Kayong mga hari at tagapapunin mo sa lahat ng bansa. Mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran at katakutan niyo. Anak ng Diyos, kaya naman sa simula o sa simula. Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay sa inyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag mabaga-baga ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. Kung hindi ko na sana sinabi sa inyo. Pupunta ako upang ipaganda ko kayo ng lugar. At pag pumunta na ako at naipaganda na kayo ng lugar, muli akong darating at dadalhin ko kayo sa akin upang saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam ninyo ang daan sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, di namin alam kung saan pa pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi ni Jesus, ako siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga balita, mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, hindi naman po talaga ako nag-celebrate po na aking birthday. Isa, nag-aado na ako na ang tawag dito na pupunta ako doon sa mga madala ng St. Philip sa Tektek at nag-ano ako doon silencing lang, ganun lang. At noon, napagod na rin ako siguro nagtago. So, isa, nagpupunta rito yung mga tao na minsan walang hangga. Nahihiyano ako na hindi hangga. Kaya siguro yun isa sa mga bagay na dahilan kung bakit ako na rin ay nanatili na lang dito. At kumbaga, tanggapin at pasalamatan yung mga pumabate at kahit paano mayroon konting mga pagsasaluhan. Ganun ang ginagawa. Ang ginagawa ko nga noon magdadali lang ako ng mga lulutuin tapos
punta ako sa Central, sa Benedictine, sa mga ano, sa Tech-Tech. Kasi nanonood ako sa ano, kahit na nasa Saintan ako, doon ako nagpupunta lagi sa mga Benedictines. Nagdadala ako ng mga ayuda, nagdadala ko sila ng mga ano. So doon ako naghahanda kasama yung mga community nila doon. So yun yung aking naging pamamaraan ng pagdiriwang ng birthday ko. So ngayon, 70 years na ako. Well, gusto ko lang balikan yung pag-uusap namin ng aking ng aking cardiovascular surgeon. Sabi niya gano'n, nung malaman sa UST na ako ay severe na po yung aking mitral valve products. Gusto na ako talaga kopirahan doon sa UST, pero sabi ko hindi pa ako. Pinanila ako sa mga test. Meron pa nga silang ginawang test sa aking blood na kinuha nila dito sa may paa ko. Napakasakit. Yung pala, titignan lang nila kung mayroong bacterial growth sa dugo. Kung mayroon, hindi ka pwedeng mag-undergo ng heart surgery. So, negative naman po. So, nung kami nagpunta ng January doon sa heart center, sabi ng sabi ng cardiology surgeon, na pinakita po yung result sa UST. Paano ito? Hindi na po pwedeng makuha sa sa gamot. Ano magiging decision nyo? Hindi sa tinatakot ko kayo, sabi niya, pagka nag-surgery kayo, pero ang decision nasa inyo ba? Tapos sabi niya gano'n, narinig ko ba, pari pa na po kayo, sabi gano'n ni Dr. Manso. Sabi niya, hindi pa pare, pastol. Siya ang nagpapastol sa kanyang bayan. Eh paano kung hindi na kayo, mananatili na lang kayong ganyan at hindi kayo magpapa-opera? Eh hindi kayo mananatiling pastol. Magiging, na kayo ang papastulan. So, ang ko sa inyo, sabi niya gano'n, malili kayo. Magiging pastol ba kayo? O yun lang yung papastulan? Kung papastulan kayo, huwag na kayo magpa-surgery. Pero kung ng mga pastol at patuloy na makapaglingkod, tira pare, then sabi nga yung Dr. Manso, mag-undergo kayo ng open heart surgery. Wala na pong remedyo. So, binigyan ako ng almost 1 week na clearance. Napakaraming mga ginawang laboratory doon bago yung operation. But anyway, sa awa ng Diyos, nandito ako ngayon, nagdiriwang na ikapitong, ano yun? Ikapitong po taon ng aking buhay. 70. Oh. So, hindi mo malaman kung ikaw ba'y talaga retarded o retired. But anyway, ako yung nagpapasalamat sa Diyos at binigyan ako ng buhay at marami pong siguro pagkakataon na gusto kong magpasalamat sa lahat. Sa mga madre, sa mga pare, mga kaibigan ko, at sa lahat ng mga volunteers natin sa Garden of Prayer, mga families niya, na patuloy na pinagdasal ako at ito ngayon, tatayo sa inyo na medyo okay na pagsalita na ng maayos. Hindi pa naman ganal-gan yung boses ko ngayon. Di ba pag 70 na? Ano ba yung boses ko? Yung tandaan na. Mabuti awa ng Diyos, hindi pa ganun yung boses ko. Well, anyway, sa ating mabuting balita ngayon, sabi nga ng Panginoon, ako siyang daan katotohanan at ang buhay. Wala makalalapit sa akin kundi sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, pinapakita lamang sa atin sa mga pananalitang ito ni Jesus, na siya lamang ang tanging tagapamagitan ng mga mananampalataya ito sa mga. Ibig sabihin, ito yung medyo tagapamagitan para sa atin at sa Ama. Diba? Ang katang Jesus ni Tomas ay nagpapakita
Hindi namin alam kung saan ka pupunta. So, kaya naman, muling pinakita ni Jesus sa kanyang tungkulin sa papakilala niya na siyaan, sapagat siya ang mag-uugnay sa Ama. Siya ang walang ibang daan, kundi sa pamalamang ni Jesus. Siya ang katunayan, sapagat niya ang mukha kung sino ang Diyos. Siya ang tao, makilala natin. At siya ang buhay at binigyan niya makibahagi ang bawat isa sa kabuuan ng buhay ng pagmamahal ng Tatlo. So, yung isang tatlo ay larawan ng tunay na pagmamahalan ng Ama, Anak, at Santo na siyang tunay na nananalaytay sa ating mga mananampalataya. Kaya sa pagi na ito, mga kapatid, paano ko inasa ang buhay na walang sa piling ng Diyos? Inaasam ba natin at ikabuhay na walang hanggan? So, naayon ba ang aking pagkilos sa mga katangian ng kanyang kaharian? So, ito po yung mga tanong na gusto ko lang pong ibahagi sa inyo sa umaga ito at sana po maging maliwanag para sa atin ito kasi sa buhay natin. Tayo ng may buong lugar sa Ama sa pamamagitan ni Jesus ay naganda ng lugar sa para sa atin. Ang simbahan may akayin ang mga nananampalataya tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway maging mga buhay at mabilisan ng kasangkapan sa pagbabago ng ating tunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga naliligay dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kadungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa kanya ng ating mga katawan, naway pa tayo umasi sa Diyos na nagnanais ng pagkaluban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Malangin tayo sa Panginoon. Ang mga mayapat naway makalaya sa mga ligay na lulito at magpangasa ng wala hanggang katanan. Malangin tayo sa Panginoon. Naway bilang ang taon padalangin ng Panginoon upang siya ay magsilbi ng wagas at kalinisan sa kanyang mga taong pumupunta dito. At naway ang kanyang mga intensyon ay bigyan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa langit, loob mo na laging po ang mga sa iyong kahanan. Sa inaasa namin mahihapilin mo magpasawa namin. Hingin namin ito sa pamitisan ng Panginoon. Amen.
O naming lumikha paghahandog. Ang paghahain ito sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan na sa Kristo kasama ng Espiritu Santo ng pagkasawa ng mundo. Sa inyo ang Panginoon, sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makalihan tuloy ang mga ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan niya sa Kristo na aming Panginoon. Sa aming pusang pag-iis ang hirap, tinutulungan mong aming itumpak ang pinamiyas ng pagsalungan sa pananagutang iyong iniata sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa ang pagsisikap na iyong kinalulugan at ang pagpapakabuti na iyong inararan. Kaya kaysa naman ngayon na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang pay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyo palagi. Bago niya pinag-iisang isang loob ng linggo, na kanyang nakay, salamat kaniya, pinaganti natin niya was sa kanyang mga gano'n, pinag-ilang, nani, kapitando para sa kaya hindi naman nakakasunod yung mga kali. Kaya pag nakali sa kanyang mga lahat, sinabi, magawin niyo lahat ito at pinagigil. Ito ang kakalis sa aking gusto ng bago at walang Diyos para sa inyo, para sa lahat ng pagpatawad ng mga mga. Gawin niyo ito sa paglalaanan. Ang misteryo ng nananampalataya. Mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay tuloy pabuhay ng iba na kaya ginali namin sa iyo. Ang tinapin nagbibigay buhay ang kalis ng kakalo ng kaligtasan. Pag-ibig sa namin kami sa harap mo ang lingkod sa iyo. Sinasama ng pangalan sa katawan ng Tuloy Kristo ay mabulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kami patibay ng aming lubiswat ng kanang kapalian.
alalahanin mo rin ang kapatid namin na ang pag-asang sa'yo mo rin mabubuhay. Pwede ng lahat ng mga kuwan, paano sila pag-ibig mo na dyan. Paano pag-inapatin kami lahat ang makasalo sa buhay na walang buwang pakas. Isang mga Maria, Ginang Diyos, isang mga apostol, at may isang Santiago at San Pio, at ang lahat ng mga namuhay dito sa dito ng kalugod sa gumawa namin ang pagpupuli sa ikararangan mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng mga nagpapuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo,